Welcome back to Good Morning Boss. Mga boss, iba pa rin talaga yung pakiramdam ng pagbisita ni Pope Francis dito sa Pilipinas at talagang may hangover pa tayong lahat. Kaya naman, ngayong umaga para pag-usapan ang kanilang naging karanasan, makasama natin this morning ang Montellano family. We have Dr. Robbie Montellano, Dr. Marge Montellano, Dr. Rowan Montellano, and of course, Marby Montellano. Hello, good morning. Welcome to Good Morning Boss. Good morning, Diane. Good morning. Ayan, excited na tayong pag-uusapan yung naging karanasan nyo during the Pope Francis visit. So let's start off. Ano ba yung mga naging preparations ninyo? Talaga bang gusto nyong pumunta? Alam natin na dadagsain ng tao yung pagbisita ni Pope Francis. Pero kayo, hindi ba kayo natakot na makipagsiksikan at talagang makipaggit-gitan? Hindi naman. Actually, nag-prepare talaga kami spiritually and physically. Kasi alam namin na yun nga, dadagsain ng millions of people. Well, I can see physically dahil talagang sumexy si Marby. Fit na fit. Yes, every day nag-exercise talaga kasi alam namin, in-anticipate namin na maglalakad kami ng malayo. And then spiritually, we've been praying every day talaga for that moment na makita namin si Pope or maka-attend man lang nung mass niya. So, we prepared for it. Pero ano yung nagtulak sa inyo, sabihin na natin inspiration, bakit gustong-gusto natin makita si Pope Francis? Without any assurance na pwede natin siya talaga makita up close. One thing na nag-motivate sa amin is because I myself was a part of yung World Youth Day noong 1995. So I have the experience nung yung nandun yung presence ng ating Pope, ng ating mahal na Papa. So in-encourage ko din sila. Sabi ko, it will be very touching na experience mo na nandun, na alam mong nandyan ang banal na tao sa harap mo. Or even di mo makita, alam mong nandyan sa paligid mo, iba yung pakiramdam, nakakataas ng balahibo, nakakaiyak. Kaya sabi ni Marby, lalo na si Marby, sabi, tara gusto ko rin ma-experience yung ganong pakiramdam. So, alright, so for Dr. Robbie or for Dr. Marge, because we were able to talk to some people from Couples for Christ at alam naman natin na ang pag-visit ni Pope Francis not only for the Tacloban or for the Yolanda victims, hindi lamang for just to push for mercy and compassion, but also for the families, yung importansya ng pamilya. Kasi this year's the year of families. So kayo, Dr. Robbie, ano ba yung may impart nyo sa ating mga viewers na lesson na naramdaman natin? Kasi yung Couples for Christ, yun daw talaga yung nakaantig sa kanila, yung importansya ng pamilya na iniiwan na mensahe ni Pope Francis to everyone. Yeah, alam nyo, malaking bagay ito sa pampamilya talaga. Yung magkabuo-buo tayo, nagkasama-sama, na isang nananalangin, may takot sa Diyos. Kaya malaking impact sa amin yun na dumating si Papa, na lalong tumibay yung pamilya. Nagkasama-sama kami. Kaya si Doktora may experience there. Marge? Actually, I was not there mismo in person doon sa Luneta. I was supposed to join them. Paalis ako dapat ng Saturday morning para to join the Luneta pilgrimage. Kaya lang, it happened na nagkaroon nga ng bagyo, Typhoon Amang. So, it was signal number 1 sa Marinduque. So, walang biyahe ng by boat na yun lang ang means of transportation in going to Manila. Pero what I did was to glue on TV. Parang sinusundan ko siya. Updated. Yes, updated since since dumating si Pope ng Thursday. Every day, ang lahat ng activities ay parang andun din ako because I was watching TV para sa lahat ng activities. So doon sa Luneta, early morning pa lang, mayroon na kaming communication. So, pupunta ba kayo talaga? Sabi, maggulo daw. Mayroon ang konting gulo. No, Mami, we're here na. Naglalakad na kami from City Hall. Punta na kami dito. So, parang ina-update ko rin sila kung saan gate, ganon. Parang I was there din. Parang ako na lang yung, kasi through TV, ina-guide ko na rin sila o saan kayo pupunta. So, let's talk about your experience in Quirino Grandstand. I was there also. Talagang lumakad ako sa ulan. Talagang kahit putik-putik na ang daming tao, over 6 to 7 million, kahit ang lakas na ng ulan. So, ano yung naging experience ninyo?
Dun sa sa Quirino Grandstand, hindi kami nakarating dun sa mismong Sa loob. grandstand. Talagang sobrang dami ng tao kasi yung iba nag-overnight na dun. Alam mo yung magandang experience dun, Dayan? Yung spirit namin, hindi kami gumigive up. Talagang andun pa rin yung drive namin na okay lang na hindi na natin makita si Pope ng malapitan, pero the fact, or yung faith na lang na the fact na we are breathing the same air with the Pope, the fact na yung lahat ng tao dito, ang ganda nga ng atmosphere. Sabi ko nga doon sa last interview namin, sobrang friendly ng atmosphere. Everyone was there to pray, to see the Pope, or to just attend the Mass. So, lahat nagtutulungan. May mga may mga strangers nga doon na hindi namin kakilala talaga, pero they were very helpful sa amin. Yung iba doon talagang inaalalayan pa ako. So, na hindi ko sila kilala. So, ang ganda ng experience. It's sabi ko nga parang ito yung experience na hindi ko mapapagpalit sa iba, na kahit sabihin nila na yes, we can go to Vatican to see the Pope, pero to be one with the people, with the Filipinos, iba yung experience. And to be with my family. Yung na-experience ko kasama yung family, yun yung pinakamagandang experience sa lahat. Hindi, tsaka unexplainable yung feeling. Nung dumaan sa harap ko si Pope, I was really shaking, I was really crying, I was emotional, na hindi mo maintindihan, na parang na-bless ka, parang ang lakas ng presence ni Jesus sa kanya. How about you, Dr. Robbie? Ano po yung naging experience niyo sa Quirino? Lalo na syempre, di ba, alam naman natin na siksikan doon, hindi po ba kayo nahilo? Yeah, in fact, halos wala kaming tulog nung gabing aalis kami. Kasi excited eh. Andun yung mixed emotions namin na kailangan nakahanda kami sa lahat ng weather, rain or shine, dadating tayo. Kaya naghanda kami. Kasama namin mga kasambahay, mga friends, mga lay ministers, mga kasamahan namin sa mga pinsan namin. At nagkahiwalay na lang kami pagdating namin sa Quirino Grandstand. Pero nandun yung feeling na yung planning, talaga nakahanda kami. Tapos yung sama-sama, we have divided our duties kung anong dapat, sino ang in charge sa food, who is in charge sa mga survival kit namin. Lahat, pati, you have to be very colorful para kita agad kami. Kita agad sa dami. Kaya mapapansin sa video, naka-orange ako, si Marby, kung anong kulay, no? Para madali kami makita. So, step by step, alam mo, yung a few meters lang, it took us more than 1 hour. Kasi yung pagdating namin sa crowd, talagang napakasiksikan. Pero andun yung disiplina ng mga Pilipino. Enthusiasm, yung nasisiyahan sila na naglalakad ng utay-utay, dahan-dahan, na kahit sa lamig, sa init ng kuminsan, at tagaktak na ng pawis, wala nang hangin eh. So, andun yung survival namin, na strong will namin na we have to reach, na makita lang si Pope, no? Na masilayan man lang namin. Andun yung sa puso. So, you've mentioned about strong will. Siyempre, papasok dyan yung faith, yung pananampalataya. Nagbago ba? Mas lumakas ba yung pananampalataya natin nung nakita natin si Pope Francis o nung naka-attend tayo ng kanyang misa sa Quirino Grandstand? For me, lalo naging mas strong yung faith ko kay God. Tapos iba talaga yung Pope effect eh. Iba yung yung Pope fever nga daw ang Pope sabi fever, nila. Tama. So talagang lalo na sa mga messages niya, especially yun sa MOA, kasi nakatutok talaga kami sa TV. Every puntahan niya, natututukan ko lalo na yung messages. Pinag-uusapan niya namin yung mga messages ni Pope, lalo na yung mga inspiring messages. Sa Facebook meron mga quotable quotes na, so sabi ko, yun yung pinagkakapitan ko, parang maging lalong devoted Catholic, Roman Catholic. Kung yun yung mga ibang religion, na meron ding effect si Pope, tayo pang mga Christians, mga Catholic, di ba? So, iba yung iba yung naging effect lalo na sa pananampalataya. For Dr. Marge, since you weren't able to attend in Quirino Grandstand at sa TV lang tayo nag-update, malaki po ba yung effect or yung pagbabago sa relationship bilang kayo po yung ina sa family? Meron po bang bagong learnings or mas gusto nating i-improve para mas gumanda pa yung relationship natin with one another? Yes, Dayan.
sabi ko nga, I was, parang ando na rin ako by watching TV. So, blow by blow, update ako ng mga activities ni Pope. So, sabi mo nga yung feeling, iba yung feeling. Sa TV pa nga lang ando na ako sa TV. Feel na feel ko rin yung That's right. presence ng Pope. So, nakiki-wave din ako on TV. Parang andun, in fact, nag-selfie din ako na katabi yung mukha na Pope. And then, I also cried nung sa mga, yung niyayakap. Pag may niyayakap siya, tapos doon sa messages ng mga, especially doon sa UST, sa family, yung mga bata doon. So, nung umiyak din ako. So, when it comes, yung sa MOA, hindi ko na anuhan yon, hindi ko medyo natutukan because parang I had my clinic din. So, sa kwento lang at saka nababasa ko, yung nag-share yung anak kong si Johan na sabi niya yung protect the family. So, doon ko na na talaga palang ang reminder ni Pope, protect your family. So, doon ko na na dapat talaga ang protection of family, maintaining the values, ay pag-igihan pa ng bawat isa. Kung ano man yung present status ng family, kung mayroong konting problema, so siguro talagang mag-usap-usap, improve the relationship, love one another more than before. Okay. So, let's talk about si Pope Francis. Alam naman natin, siya yung man of many first. Sabi nga nila, siya yung nauuna ang gawa bago sa salita. Siya yung nagbe-break ng rules and regulations. Makikita mo, tumutulong sa mga homeless, sa mga periphery. Sabi nga ni Cardinal Tagle, sasama kami sa iyo to evangelize the Word of God. Sa inyo, bilang isang pamilya, bilang as Monteliano family, ano yung magagawa niyo in your own little way to evangelize the Word of God? Siguro bilang ama ng tahanan, sa evangelization, ang nakikita ko sa amin ay yung kung ano yung career ko, kung anong profession ko as a doctor or a dentist, kagaya ng wife ko, si Marby, at si Johan, yung ginagawa namin maging malasakit sa tao. Doon sa pagiging malasakit, compassionate, at saka yung merciful, marunong kang maawa. Yun na lang simple nakikita namin, pinapractice namin sa mga pasyente namin. Maging Mercy and compassion. At in-extend namin outside our clinic through our organization. Pumupunta kami sa mga nasalanta, tumutulong kami sa mga mahihirap na hanggang kakayanin namin. At gino-join ko sila, pinagsasama ko sila. Kaya na-expose sila sa ganong pagmamalasakit sa kapwa. Kasi pag iniwan mo sa kwarto, wala silang, yung sabi na Papa amuyin mo yung mga tupa kung kaano mo, at mamahalin ka ng Panginoon. So nakikita nila sa labas ng kanilang bahay, sa clinic, na kasama natin sila, yung mga nagpapagmamalasakit. Alright, so before we end, napakaganda ng ating discussion ngayong umaga. Siguro any message or siguro yung mga lessons na gusto nating impart, not just only to the youth, pero sa buong mga kababayan nating Pilipino. Anyone? For me po, love your family. Yun yung unang-una. Yun talaga yung nag-stick sa akin. Yun yung may impact sa akin na tinuro ni Pope. Love your family. Yun yung unang-una. Kasi nga, pag strong yung foundation nyo sa family, it will continue. It will radiate sa kung paano ka sa kapwa mo, kung paano ka makitungo sa ibang tao. Kasi doon nagsisimula yun paano sa community. Kasi like kami, we're very involved sa mga community service. So ngayon mas empowered, mas empowered na kami because of Pope. Kasi nga parang ako yung feeling ko nga it's like si Pope parang he's the closest thing to God. So iba na yung na-encounter ko siya, not that close, pero being with the crowd sa Quirino, sa Luneta that time, iba na yung naging effect. So yun, kahit sa family namin mas may malasakit sa isa't isa. So yun yung sa akin.
So, napakagandang learning na pwede nating i-impart sa lahat. Siguro, isa na rin bago tayo mag-end para sa mga viewers natin, i-share ko lang na napakaganda ng mensahe ni Cardinal Tagle kay Pope Francis na kung saan sinabi niya na Jesus is praying for you, Jesus prays for you, you are blessed. At para sa akin, si Jesus po ay pinagdadasal din tayong lahat and we are all blessed. So maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. Yan po ang Montellano family, Dr. Robbie Montellano, Dr. Ron Montellano, Marvy Montellano, and Dr. Marge Montellano.